Hello, magandang araw po. JDB po ang inyong paglingkod. Narito naman tayo sa resort na pinuntahan din natin na nakarang parang 2 buwan na yata nakalipas. Ano? Ay, grabe. Sarap ang tanawin dito. Kahit na gabi, di ba? Kaya lang, alam nyo, hindi mo lang kami nakapag-swimming uli ngayong araw na to. Pero satisfied naman kami kapag pahinga kami mula sa pagko-cover ng mga nakakapagod na habol-habol, parang yung panahon po ng kampanyaan nung sa Uniteam, ganon. So ito naman si Congresswoman Luis Tro ang sinusundan namin kasi sikat na sikat ngayon di ba? Maraming, ako gusto ko talaga personally kaya ako pumunta rito matanong kung ano masasabi niya, ano ba reaction niya, ano bang tugon niya sa panawagan ng maraming kababayan natin na magsenadora siya. Kaya lang, narinig niya na mismo personally from her, di ba? Gusto niya munang mag-stay rito sa Batangas, sa 2nd District, at para mas matuto pa siya, para mas magaling pa siya, para pagdating ng, ibig sabihin po nun, baka ho pagdating ng 2028, di ba? Talagang handang-handa na siya. Tandaan nyo, si Duterte, si dating Pangulong Duterte, di ba? Mayor. Tapos tatanga-tanga sa Kongreso. Daming absent, mas maraming absent kaysa pinasok. Tapos walang naipasang batas na talagang pang national, life-changing, ika nga. Di ba? Holiday lang ng kanyang city. Maria Josep. Pero yung sweldo tuloy-tuloy. So hindi rin po natin masasabi na, di ba? Baka si Beatrix ang mailaban ng administrasyon kasi kilala na po siya ni BBM Alam niyo ba yung kanyang galing sa Quadcom? Naku, napansin po siya ng ating presidente, pinatawag siya sa Malacanang. Napansin na rin po siya ni Speaker Martin. Dati parang saling pusa lang sa mga committee hearings. Diba? Kasi nga, you fight sa Congresswoman. Kaya lang, syempre, pagka ganyang nakikita po yung galing at ito ang kailangan para sa nation building, para din magkaroon ng prevention talaga sa mga katiwalian sa gobyerno, kailangan natin yung mga ganyang mga galing, matatapang, di ba? Pero mababait. Hindi pa nga siya nagpapakontempt, di ba siya nagpapakulong, sabi niya kahapon. So, I am positive na baka ho sa 2028, baka hindi ho pang senador to. Di ba? Pag wala talagang mailaban, diba? Kasi natitirang option lang dyan sa 2028, Gibo Teodoro. Kaya lang, I have doubt na for Gibo Teodoro dahil yumuyo ko sa China. Alam nyo, napaka-importante po sa inyong kapaglingkod ang katapatan ng paninindigan sa interes ng ating bayan. Diba? Yun ang pinakamahalaga. Hindi ho mahalaga yung buhay, baka may masaktan. Yan ho'y karuwagan. Pag nagsilbi ka sa gobyerno, sa taong bayan, nakataya na yung buhay mo dun. Kaya lang, syempre, kailangan mong maging maingat. But not to the point that it will be translated that you are a coward. Diba? Ganun, parang sundalo. May pamilyang dapat uwian. Pero sa tawag ng tungkulin, diba? Kailangan nilang panindigan. Buhay ang nakasalalay. Parang mga nanay. Nagmahal sila. Napakasarap ng pakiramdam. Pero sa oras ng panganganak, yung kabilang paa ay nasa bingit ng kamatayan, ika nga. Tapos pagtapos ng paalawang panganganak, yun namang magiging problema pagpapalaki naman kung paano niya mahuhubog na maging mabuting nilalang ang kanyang anak. Di ba? Ay nako, pero dito so far fresh kasi ito si Congresswoman Luis Tro, at sana mas makilala pa natin, makilala pa ng taong bayan, hindi lang yung galing niya, di ba? Makilala pa siya pagdating dun sa kanyang leadership. Kaya nga sabi ko, gusto ko makapunta rin doon sa isang isla na nakwento niya sa amin, yung Tingloy Island, na inanuhan nila ng pinagawa niya ng circumferential road paikot ng buong isla para yung turismo. Diba? Makatulong ng malaki sa pag-unlad ng isla na yon dahil nga sa I think that was 6 years ago yung video na napanood ko, yung mga tao doon nag-aalisan dahil walang kinabukasan, walang tubig. Akit ka ng bundok pagka tag-init, kukuha ka ng tubig na maiinom, panlaba. So, pagka problema yung pagkain dahil hindi naman ganun kagandahan yung lugar na maunlad pang agri talaga.
So more on tourism dahil napakaganda ng mga beaches pala doon. So yun ang kanilang inaasikaso. Kaya nga itong pagtakbo ni Luistro, sabi niya, doon wala na tayong kalaban. Ibig sabihin, kung mag-file itong si dating Congressman Abo, hindi ho nila tatangkilikin na. Kasi nasubukan na nila itong si Congresswoman Beatrix. Nagkaroon na lang mga kalsada roon na pasimula. Hindi lang napasimulan, talagang sabi nga niya, visible na nagagamit na yung plinano at sinasagawang circumferential road. So, you know, she needs more time. Sabihin, i-re-elect nyo siya, mga taga 2nd District ng Batangas, ng probinsya ng aking mahal na asawa. Diba? Masarap na nga. Natutuwa nga ako, dito uli kami pinag-stay. Because we were invited. Siyempre, pag imbitado nyo kami, bigyan nyo kami magandang tutulugan. Diba ho? And we really appreciate this. At saka, kita nyo naman, diba? Ganda, no? How I wish na makita na yung maraming mga turista na nandiyan sa mga cottages and then iba't ibang mga resorts dito sa Batangas. Diba? Napakaganda. Yung mga diving spots dito. Oh. Ayun, may barko doon. No? Tingnan natin kung China Coast Guard. Yan, maabot. Okay, so paano ba yan mga kaibigan? Kailangan na namin munang lisanin tong lugar at balik tayo ng Manila. And then, maybe, ewan ko kung anong ihip ng hangin at ayain na naman tayo rito, then punta lang. Diba? Kahapon kinover lang talaga namin yung pag-file niya ng COC. Hindi namin nakalain pupunta pa ng Kapitolyo sa Batangas City. At doon naman, first time nakita ko si Ate Vilma. At saka ang uncle ni Mrs. No, pinsan ng nanay niya. Si Finance Secretary Ralph Recto. Ang aking pong Mrs. ay taga 4th District ng Batangas, San Juan. Mga dugong Recto Reyes Sagin. Hernandez, father side. Saka Ilagan. Oh, grabe, sarap. Ayun. Naku, nahulog daw yung short nyo. Ayun, no. Ayun. Tanga-tanga talaga, no. Kapit-bahay ko rito. Sinampay ba naman yung short doon? May gravity, nahulog tuloy. Si ano ba yun? Si, paano itong damuho to? Romel Dakpano yata. Dakpano. Si Regan Bulletin. And so, follow nyo rin po sa FB. Saka alam ko meron din siya sa Facebook. Sa YouTube pala. Pareho na pala yung FB, Facebook.